Yung wala sa 10 utos, yung wala sa kautosan ni Moses, sa book of Moses. 4:17, pakibasa mo, Sister Lindy. Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Bigay mo, wag kang gumawa ng mabuti. Alam mo ng mabuti yung gagawin, hindi mo pa ginawa. Kasalanan mo yan. Ang hatol mo, 10 utos. Pagkasalahan mo. Kaya nga sabi ni Moses kunin ninyo ang aklat ng kausap ito at ilagay ninyo sa tabi ng kaban ng tipan upang doon maging pinakasaksi laban sa inyo. Pero sa Arne Ederdager, tulos kontrasted daw yan. No! Bakit? Meron bang saksi na laban sa isa't isa? Meron bang saksi na magkaiba? Arne Ederdager yun. Kalimutan na natin yung Arne Ederdager na yan kung sa Ecumanis. Hindi tayo aarihin ka na dyan. Ang tanong, kahit gawin mo ang 10 utos ng patiwari, isagawa mo ang 10 utos ng patuwan, lulugin mo ang 10 utos na 2 katyas na bato, durugin mo ang tanong, aarihin ka bang ganap ng Diyos sa kanyang paningin? The very question is, are we justified by the sight of the Lord? If we obey the full 10 commandments? Ikaw, Sister Lindy, ano nangyayin kita? According to the Bible, kung sinusunod mo yung 10 utos, justified ka ba sa paningin ng Diyos? Hindi. Bakit? Ano sinabi niya mo sa Pablo? Pananampalataya. Hindi, Roma 3:20, ano yun? Basahin mo, para huwag mo makalimutan. Roma? Roma 3:20. Pagkakilala ng kasalanan. Oo. Basahin mo nga, para makalimutan yung mga nag-aaral sa Biblia. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Therefore, by the deeds of the law. Pag kinuha mo yung deeds na yan. Pag kinuha mo naman ngayon yung word meaning ng deeds, palilito ka na. Tingnan mo sa Tagalog English, maiintindihan mo yung deeds. Ginawa, gawa. Pero pag titingnan mo yan sa word meaning, kasulatan yan. Sa word meaning yan. Bakit? Deed of sin. Makikita mo rin sa Webster Dictionary. Kagano mo sabihin yung deed of sin? Doon, sa gumaganap ng buong kautusan, ng 10 utos. Kaya, hindi natin pwedeng gamitin yung word meaning ng salita ng Diyos. Iba yung karunungan ng tao, iba yung karunungan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang kaalaman ng tao, no? Ang pamamaman ng Diyos, lalong marunong kaysa karunungan ng tao. Kaya pala dinidubsin sa puso. Yan. Kaya ano? Sinaksak? Dinidubsin sa puso. Ano? Dini ano? Dinidubsin sa puso. Dini? Ano? Hindi dubsin. 10 commandments. Lagay sa puso, nakadidubsin. Pwede ba sabihin mo, didubsay lang sa puso? Hindi. Ito, dati kayo dyan. Kung ano ba yung pakikipagtipan na gagawin ng Diyos, yung isusulat. Kasi magkukontradit ang Biblia. Pagka sasabihin natin na isang utos, siyang isusulat sa isip at sa puso, hindi lang pagkakamali yun. Hindi lang kasalanan. Ang laking katangahan ko. Ano yung sinabi ni Isaias?
Lalamunin kayo ng mga tanga. Gaya ng mga bihisan na gaya ng mga lumang bihisan. Ano sinabi sa Jeremias 3:17? Basahin natin ang Jeremias 3:17. Sundan na lang po natin, no? Para tayo ay makarami. Sa Jeremias 3:17, ganito po ang ating mababasa. At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk anymore after the imagination of their evil heart. Verse 16. And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land, in those days, saith the Lord, they shall say no more, the ark of covenant. No? The ark of covenant of the Lord. Neither shall it come to mind. Hindi na mapapa sa isip mo, tapos isusulat natin sa isip. Ang sabi ni Jeremias, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done anymore. Hindi na nga mababa sa isip din eh. Ano ba yung nasa ark of covenant? Ikaw, Sister Lindy, ano ba yung nasa ark of covenant? Oh, hindi mo alam? Ang alam ko lang kasama yung Ten Commandments. Ano kasama? Ilagay ninyo. Put this in the ark of covenant, these two type of stone. Yun naman, sinulat ni Moises, put this in the side of the ark of covenant, that they may be witness against me. Maka-contrast ba yan? Contrasted ba yan? Yung witness? No. Yung nasa kaban ng tipan, na sinasabi rito na hindi na mapapasa-isip man, o isasagawa man, no? Yung ark of covenant, nandito po, yung ark kasi, yung kaban ng tipan. Inilagay doon yung dalawang pagkas na tipan. Covenant. Hindi na mapapasa-isip yan. Tapos sasabihin, isusulat. Eh, ano na isusulat na yun? Kautusan na sinabi din ng commandments eh. Gagawa ako ng panibagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Panibagong pakikipagsundo daw yan, hindi panibagong kautusan. Ay, totoo naman eh. Totoo naman yung panibagong pakikipagtipan eh. Hindi panibagong kautusan eh. Hindi naman yung nakasunod, di ba? Kanino siya gagawa ng panibagong pakikipagtipan? Totoo yun. Sa sambahayan ni Israel. Sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi ni Isaiah 42:1-9. Pakibasa mo nga, sister. Yun din. 42. Isaiah 42:1-9.